Okay, mayong gabi mga kalagad, kag salamat gid nga makaupod ko kamo sa sining malipot nga pagtuon. Kag sa sining nga gabi, tagaan naton sang tagtalupangod ang post ni Julio sa Facebook bilang tapiko nga dapat naton tun-an kag madamo kamo sang matun-an dere. So up din ninyo ako sa sining nga pagpangalagad. Tag ang post niya makita naton diri nga kung sa diin direct niya nga ginapunteriya ang alagad sang Dios nga ginapatihan naton nga ini siya nga tawo gingamit gid sang Dios nga mapabalik sa orihinal nga pagpanudluan ang simbahan nga kung sa diin mapasad sa husto nga pagpanudluan ang simbahan. So gingamit niya diri kag ginmit lang nga kung sa diin ambalya itong pinagmamalaki ng mga Calvinist, o di ba? Ala Soriano lang naman, di ba? Proud pa mga kapwa Calvinist nito, debate takbuhin lang naman. So may mga tinaga pa siya ngayong gamit nga hindi maayo. Nga kung sa diin, kung nagadebate ikaw, kinanglan i-exegete nimo ang pulong kag ipahayag kung ano ang buot silingon sang pulong. So siya nagagamit sa mga tinaga nga below the belt. Hindi na siya maayo kag hindi na siya husto. Buot silingon, iya diri nga ginpahayag isa ka pagpanudluan ni John Calvin nga sayop nga pagpanudluan nga hindi insakto suno sa pulong. Kag gintawag ya pa diri gani si John Calvin nga kung sa diin kulto ni siya ang iya nga pagpanudluan. Ambal niya sa iya nga post diri, wag tularan ang mga kultong Calvinist. So ako nagapati kag sa malawig naton nga pagtuon, hindi lang ulango nga sa 7 ka tuig naton nga pagpangalagad, hindi lang sila nga gin pamatian ta lang, kundi gin id kagin husisa gid naton nga gin pangamuyuan gid sa Ginoo. Kung ang pagpanudluan bala ni John Calvin biblikal o hindi. So karon tagaan naton sang tagtalupangod nga ginhambal ya diri si John Calvin nga kulto nga pagpanudluan. So bilang isa man ka Calvinist sa pagpanudluan, nga kung sa diin na persuade ako sa pagpanudluan ni John Calvin, tagaan naton sang pagdepensa. Nga kung ining iya nga paratang insakto o kung hindi, tagaan naton sang tagtalupangod. So karon para matwist na kon kag madirect na kon sa isyu, wala lang kita naga saw-saw dire, kundi tagaan naton sang meaning ang isa ka pagdebate. So kinahanglan may issue gid kita nga dapat naton tagaan sang talupangod kung anong issue nga dapat naton pagadiskusyon. So karon gindirect ko siya ang iyang atensyon, kagin pamangkot ko siya. Ano sa mga turo ng mga Calvinist ang kulto? Maaari ka bang magbanggit ka kahit na isa? Baka hindi mo lang yan naunawaan, tutulungan kita na iyong maintindihan. So kuran amo ining iyang ginpahayag nga diri kita magapokus kag magahatag kita sang titulo nga kung sa diin salvation is universal or salvation is only for those God's elect. So tagaan naton sang tagtalupangod nga kung sa dinablia sabi ng tulip, ang tulip ni siya mo ni siya ang total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and peace, perseverance of the saints. Ang iba nga mga Calvinist ginatuhoy nila nga preservation or preservations of the saints. Pero pareho lang ang buot niya silingon. Makapersever ikaw bangod kay ginapreserba sang Dios ang imo nga kabuhi. May pinili lang ang Dios para iligtas. Idi mali. Dahil ang sabi ng Dios sa Bible, mababasa sa gingamit ang talatang Titus chapter 2 verse 11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Dios na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Idi dito pa lang twist na ni Calvin Tulip ang Bible okay. So ang buot niya silingon, si John Calvin nagatudlo nga ang kaluwasan hindi para sa tanan, kundi ang kaluwasan para gilang sa mga pinili sang Dios. Pero dire nagatuhoy sa Titus chapter 2 verse 11 nga ang kaluwasan para sa tanan.
Karon ng pamangkot nakon, ang lahat bala nga namit lang dere nagatuhoy as a universally or ginatuhoy lang niya specific group of people nga kung sa diin tagaan naton sang tagtalupangod. So para mahangpa naton ang pulong, kinahanglan aton nga basahon ang immediate context kag ang kabug-usan, kag basahon naton ini sa sugod para mahangpa naton kung ang lahat bala nga ginmit lang sa Titus chapter 2 verse 11 nagarefer as universal or every individual nga maluwas. Kay kung mahatag ako sang isa ka issue, kung ang tanan nga tawo maluwas, sino ang katawhan nga ginhukman sa linaw sang kalayo? Kay sa libro sang Revelasyon, may mga katawhan nga nasapuan sa linaw sang kalayo. Kag sa libro sang Revelasyon, may mga kasimbahanan nga dapat maginulsol. Kay kun ang tanan maluwas, karon wala na dapat sang may makaagom sang kasingkal nga kaakig sang Dios. Pero tagaan naton anay sang tagtalupangod ang ining lahat nga ginmit lang niya diri. Ano bala ang context? Universally? Or ini siya nagatuhoy sa specific group of people? So diri sa Titus chapter 1 verse 11, bago siya gin-quote ang verse 11, ang gin-refer diri ni Pablo sa verse 1 nga gintuhoy niya, o kung sa verse 3 gintuhoy niya for older women. Sa verse 4, verse 2 gintuhoy niya sa older men. Sa verse 4 amuman young women. Sa verse 6 younger men. Kag sa verse 9 bond servant. Butsilingon may 5 siya ka grupo sa mga katawhan nga ginpahayagan para sa tigulang nga mga lalaki sa verse 2, sa tigulang nga mga babaye sa verse 3, sa verse 4 sa pamatanon nga babaye, kag sa verse 6 sa pamatanon nga lalaki, kag sa verse 9 para sa mga kabulig nga kung sa diin mga ulipon nga magpasakop sa ilaamo. So ining 5 ka mga katawhan nga ginmit lang niya, wala ni siya nagatuhoy as universally or every individual, kundi ang context nga ginpahayag diri nga makita naton sa verse 1 down to 9 nagapahayag sa not for every individual, kundi ang all nga nagapahayag diri is for classes or group of people nga ginrefer niya sa older men, older woman, young women, younger men, and bond servant. Wala ni siya nagatudlo nga ang kaluwasan as universally. Nga hambal to niya dira sa verse 11, for the grace of God appeared, bringing salvation to all people. Sino ni siyang all people? For the older men, older woman, younger men, younger men and women, younger women, younger men, and bond servant. So diri nagapahayag nga kung sa diin may mga specific group of people nga ginluwas ang Ginoo. Wala ni siya nagatudlo nga kung sa diin para sa tanan ang kaluwasan. Ti ginahambal ka ginamit lang nila ti ang John 3:16 nagapahayag, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Bot silingon, for God so loved the world. Ginpalangga gid sang Dios ang mga katawhan sa kalibutan. Ang word nga gina-refer dara is for specific people, group of people. Wala na siya nagatuhoy sa kabug-usan as universal nga ginhatag gid ni sang Dios ang iyang anak para sa mga katawhan sa kalibutan as universally. Kay kung tagaan naton sang tagtalupangod sa Lucas 2, ginrefer man for all the world. Pero sang siningat tinion sa Lucas 2, in those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.
ang tanan sa kalibutan ginmanduan nga magparehistro. Kag pag-abot sa verse 3, ang tanan nagpahirehistro suno sa ila nga syudad o kon it's to his own town. Dire nakita naton sang nagparehistro ang Judea, Galilea, Nazaret, Bethlehem, amo ini ang mga grupo sa mga katawhan nga nagparehistro. Ang all the world dire wala ni siya nagatuhoy, wala dinadala ang Chinese, ang Pilipinas nga nagparehistro, kundi may specific group of people nga nagparehistro. Buot silingon, for God so loved the world, wala na siya nagatuhoy as universal, kundi specific group of people. Tagbisan pa gani, buksan naton ang libro sang Revelasyon. Revelation chapter 5 or chapter 4. Chapter 4 kag chapter 5, dira man naton makita nga kung sa diin ang mga katawhan nga nagdayaw sa Ginoo kag ginluwas ang Ginoo, makita naton dira halin sa nagkalain-lain nga lengguwahe, tribo, tag nasyon, wala siya nagatuhoy nga kung sa diin universal salvation, kundi ang kaluwasan for specific group of people. Dire naton makita nga kung sa diin Revelation chapter 5 verse 10, for every tribe, language, people, and nation, and you have made them a kingdom and praise to God, and they shall reign on earth. Nga ining mga katawhan nga gintubos ang hamili nga dugo ni Kristo, halin sa tagsa ka tribo, lingwahe, kag mga tawo, kag nasyon, for specific group of people, hindi universal. Utod mapati ka man kag sa hindi. Ang mga pinili gid lang sang Dios, ang ginhatagan ni Kristo ang iya nga kabuhi, kag hindi para sa tanan universally. Gani hindi nimo mambal nga sayop ang pagpanudloan ni John Calvin nga ang tulip nagapahayag nga para gid lang sa mga pinili ang kaluwasan nga gintan-ay sang Ginoo. Hindi si John Calvin ang nagtudlo sina, kundi suno sa pulong nga aton mabasahan sa Ephesians chapter 1 verse 4 nga kung sa diin, or he chose, ginpili, he chose us in him. Him is Jesus. He chose us in Christ, in Jesus, before the foundation of the world. Hindi si John Calvin ang nagpahayag sina. Gin-exegete lang ni John Calvin nga may mga pinili gid sang Dios nga iya nga pagaluwason. Ang pulong wala nagapahayag nga for God so loved the world as universal, nga tanan nga katawhan sa kalibutan maluwas kay hindi tanan maluwas. Bisan pa gani ang pulong nga ila nga gina pamalandungan sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Kaya ang balaya, who desire all people to be saved and come to the knowledge of truth. Kita mo, pastor, handom gidya sang Dios nga ang tanan maluwas. Pero balikan naton ang immediate context ang sininga pulong. Masugod kita sa verse 1 pakadto sa verse 4. Kung ga-refer na siya bala sa as universally. Ang ambali Paul, first of all, then I urge that supplication, prayer, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in the high position, other translation in authority, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every ways. This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desire all people to be saved
and come to the knowledge of truth. Ang ginrefer dere nga all people, hindi ni siya universal nga para sa tanan, kundi for kings and all who are in high position or in authority, para may kalinong ang simbahan o kung ang iglesia, kag ang mga katawhan sang Dios nga may kalinong ang ilang nga pagkabuhi. Nga nga bali Pablo, pangamuyuan ninyo ang hari, kang adtong mga katawhan nga may mga otoridad, nga kung sa diin handom ina sang Dios nga sila man maluwas, wala na siya nagahatuhoy as a universal, kundi nagatuhoy sa specific group of people. Kay may tatlo ka posibilidad nga pwede himuon ang Dios kung luyag niya luwason ang tanan. Pwede niya mahimo nga luwason ang tanan, pero wala na siyang makaagom sa iya nga insakto nga paghukom. Pwede man niya himuon nga kung sa diin wala gid siya sang luwason, pero wala man sang may makaagom sang iya nga gugma. Pero kung iya luwason lang ang iban, ang iya pinili, makamanifestar ang iya gugma, kag makamanifestar ang iya nga kaakig. Nagmanifestar ang iya gugma para sa iya mga pinili, kag nagmanifestar ang iya nga kaakig sa mga katawhan nga rebelde kag wala nagatuo sa iya. Gani pasalamat ikaw utod nga isa ikaw sa mga ginpili sang Dios nga magtuo sa iya anak, nga makaangkon ikaw sang kaluwasan. Kay hindi tanan nga tawo sa kalibutan maluwas, adto lamang ang mga pinili sang Dios. So sa post dere ni Julius, ginahulat na kon ang iya nga sabat. Kinanglan kung mag-quote ikaw sang pulong, lalo na ining Titus chapter 2 verse 11, nga ang tanan maluwas, hibalua ang context. Kay ang Titus chapter 2 1 kag 10 o kon 9, wala nagatudlo as a universal nga maluwas ang tanan, kundi for classes and specific group of people, for older women and older men and younger women and men and bondservant. May specific group of people gid lang nga ginpili ang Dios. So God bless gid, salamat gid sa pag-upod sa sining malipot naton nga pagtuon. May pinili ang Dios, kag pasalamat ikaw kung isa ikaw sa mga ginpili niya. Kay hindi tanan nga mga katawhan sa kalibutan nakaangkon sa kaluwasan. Kag isalot ko lang ang maayong balita. Bangod ang tanan nga tawo sa kalibutan makasasala, ang destinasyon sang tanan nga tawo sa kalibutan amugid ang linaw sang kalayo. Kag kung may pulo man ka makasasala, ang 5 pagaluwason sang Ginoo, kag ang 5 iya pagasilutan. Ang 5 nga iya nga ginluwas, ang kaluoy, grasya kag gugma sang Dios ang nagpangibabaw kag nagmanifesta. Pero ang 5 nga iya nga ginsulutan kag nagkadto sa linaw sang kalayo, wala nagatudlo kag nagatuhoy nga hindi hustisya ang ilang nabaton. Hustisya ang ilang agom, kay ang tanan kag ang kabayaran sang sala, hambal sang Romanos 6:23, amo ang kamatayon. Kung nagkadto man ang tawo nga ini sa linaw sang kalayo, nakuha nila ang hustisya. Bangod ang kabayaran sang sala, amo ang kamatayon. Karon mahambal ikaw, unfair gid ang Dios. Kung naging fair lang ang Dios, kung naging patas lang siya sa iya nga paghukom, wala sang bisan isa nga maluwas aton. Ang aton kinahanglan, grasya kag kaluoy kag iya gugma. Kung iya ikaw ginluwas, grasya kag gugma kag kaluoy ina sang Dios nga nag-abot sa imong nga kabuhi. Kung wala man niya ginluwas ang tawo, hindi unfair ang Dios, kundi nakuha nila ang hustisya nga ang kabayaran sang sala amo ang kamatayon. So sa aton kabuhi, ang tawo makasasala, kinahanglan naton si Kristo, nga si Kristo naghatag sang iya nga kabuhi. Kag kung hindi kita magtuo kay Kristo, wala sang kabayaran kag kapatawaran ang aton nga sala. Ang isa ka tawo nga pinili, mahibaluan naton bangod kay nagatuo siya kay Kristo. Kaya nga bal sa Juan 10:26, wala sila nagtuo sa akon kay hindi ko sila mga karnero. Kay ang mga karnero sang Dios,
pag-abot sa 27 nagapamati kag nagasunod kag kilala sila ni Kristo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang mga katawhan sang Dios nga iya ginpili nagapati kag nakabati sa pulong ni Kristo, kag nagatuo sa kay Kristo, kag nagasunod kay Kristo, bangod kilala sila ni Kristo. Sila ang mga karnero sang Dios. So God bless God. I-recap ko lang ang aton nga ginistoryahan dere. May isa ka po sa Facebook na gina-direct nila atake ang pagpanudluan ni Calvin. Nga kung isa diin kulto kuno nga pagpanudluan ang ginatudlo ni Calvin, kay bango nagatudlo si Calvin nga kung isa diin ang mga pinili gid lang sang Dios ang naluwas. Kay ginkot niya ang Titus chapter 2 verse 11 nga handom sang Dios o kun luyag sang Dios nga kung sa diin luwason ang tanan o kun ang pulungon nga ginpahayag niya ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Pero ang Titus chapter 2 verse 11 wala nagatudlo universal kundi for specific group of people nga ang kaluwasan para sa mga pinili gilang sang Dios kag hindi para sa tanan. God bless God. Salamat God sa padayon ninyo nga pag-upod sa sini nga pagpangalagad. Dasta sa liwat sa Dios gid lang ang himaya. God bless you all.